Mga bossing, naku po, ang dami talagang mga galit na galit sa Duterte ngayon. Dahil wala silang mahanap na magandang nagagawa ng administrasyon natin, maraming nagpapakalat na kaya si PRD ay hindi umiimik ngayon ay dahil, ayan na, patay na daw. Nagkakalat ang mga video sa TikTok na itong si PRD ay may sakit, so makabilang buhay na, mga ganyan. Gustong-gusto nyo mamatay si PRD na unang namamatay yung mga amo nyo, ha? Ayan, ha? O, kita ninyo, ha? O, kita ninyo. So, maraming kumakalat na issue na si PRD ay may malalang sakit at mamamatay na daw. Diyos mio. Hindi nagsasalita si PRD lately kasi siguro sinabi ni Inday, "Hey, Papa. Hey, Dad. Kalma ka lang. Matanda ka na. Enjoy retirement. Ako na bahala. Ako na magsasalita. Babanatan natin ng may ikling mga salita na mababaliw sila." So ayan, sobrang dami ng mga nagkakalat na balita kasi sobrang gigil nila kay PRD. Sobrang hirap silang magnakaw nung panahon ni PRD. Gusto nila mamatay na yung tao dahil wala naman silang maibatong issue sa tao. Wala silang maikaso. Hindi ba? Ang tagal-tagal niya nang wala sa pwesto. Wala pa silang maikaso sa korte. Kaya nagpapakalat na lang sila ng balita na si PRD ay walay na. Dedo na. Pero according dito sa Proof of Life report na ito, si PRD is alive and eating. Panoorin natin itong balitang alive and eating. Alive and eating. Ganyan inilarawan ni Senator Christopher Bongo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng mga chismis sa kondisyon nito. Sa kanyang Facebook post kagabi, ibinahagi ni Senator Go ang mga larawan ni Tatay Digong kasama ang kanyang partner na si Hanilet Abansenia. Ayan, no? Pinapakita ni Ma'am Hanilet, tingnan mo yung tingnan mo yung content ni Banat Bay kagabi. Loko-loko talaga, oh. Tingnan mo yung content ni Boss Dada kagabi. Tayo na kahapon, pinag-uusapan nila pagka hinalikan mo daw ako at hindi nakapikit ang mata mo, ibig sabihin, may babae ka. Walang hiya, oh. Sabi naman ito ni Boy Palaboy TV, "Boss Dada, banatan mo si Sangkay. 1.2 million. Bakit? Ba't mo babanatan? Putang ina nun, tanga yun eh. Babanatan mo pa abnormal yan eh. Nasa na yung ginto niya. Bago siya bumalik sa pagbablog, hanapin niya muna kung nasan yung gintong pinapangako niya sa taong bayan noon. Ngayon, ito si Hanilet, nahuli niya nung kumis si PRD. Dinilat niya isang mata niya. Nakita niya si PRD nakadilat mata, putang ina, patay. Sabi niya, "Ikaw talaga, ba't nakadilat yung mata mo?" Ha? Sabi naman ni PRD, "Ano ka ba, kakagising ko lang, gusto mo pumikit na naman ako?" Yun ang pinag-uusapan nila dyan. Yun yung pinag-uusapan nila. Sabi ni Ma'am Hanilet, "Akin na yung cellphone mo. Titingnan ko nga kung ano yung mga lumalabas sa wall mo sa Facebook. Kasi pag nanonood ka ng mga sexy nagsasayaw, isa lang pinanood mo, lahat yun ang lalabas." Yun yung algorithm eh. Siya nung nakita ni Ma'am Hanilet, "Sino pinapanood mo?" "Oy, si Boss Dada to ah." "Okay, good ka dyan." Ayos naman ang kalagayan ng former president na nakaupo at kumakain. Noong June, nag-live rin ang senador kung saan sinabi ng dating Pangulo na lagi lang siyang nasa bahay at nagpapahinga. So alive pa. Para sa mga buang na mga dyan, na mga tanso at mga dilawan tae, better luck next time. You wish. Akala ninyo mamamatay na si PRD, hindi. Hindi mamamatay si PRD dahil buhay na buhay siya, at habang siya'y nabubuhay, putang ina yung mga mukha ninyo,
Sigurado ako, papangit kayo ng papangit, kakaisip kay PRD. Tatakbo pa yan eh. Tatakbo pa yan sa 2020 tatakbo pa yan sa 2025. Tatakbo pa yan sa 2028. Yung direct-directan na driver, yung driver, tangina. Yung kailangan pang mag-make up para lang panoorin ng tao, puta, dito wala yan. Dito, puta, stock knowledge lang. Panonoorin tayo. Lalong haba ang buhay ni PRD. Oo nga, nauna na sila namamatay. Tingnan mo si Pinoy namatay. Si Dinky Suliman namatay. Si CHR namatay. Sino pa namatay? Si Seldran namatay. Ang dami nang namatay. Kailan kayo susunod? Ito naman, panoorin natin. Ito, pakinggan naman natin yung sasabihin ni Coco Pimentel kung ano yung nais niyang marinig kay President Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong SONA. Ipasok mo ulit. Hindi na si nito. Hindi na si Nicole Titico yung Tio Tico. Tio Tico. Ano ba kasing mga naririnig nyo dyan? Mga basto sa mga utak nyo eh. So ito, ipasok mo. Nakalimutan ko na pangalan nito ni sige, ipasok mo na yan. Ilang araw bago ang inaasahang State of the Nation address ni Bongbong Marcos sa darating na Lunes ay naghayag ang ilang senador kung ano ang kanilang nais marinig mula sa Pangulo. Si Troy Gomez sa report. Sa susunod na linggo, Lunes alas 4 ng hapon ay inaasahang haharap sa sambayan ng Pilipino si Bongbong Marcos para sa ikatlong niyang State of the Nation Address o SONA. Ang talumpati, dapat si sentro sa achievements o mga nagawa ng kanyang administrasyon ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Noong unang SONA, siyempre plano. Pangalawang SONA, pwedeng sabihin bumubuelo pa. Ngayon po, pangatlong SONA, dapat achievements na po. Lalo na dun sa mga departamentong binigyan ng malalaking halaga sa budget. Nais ni Pimentel na marinig ang achievements ni Pangulong Marcos para sa sektor ng agrikultura. Matatandaan na si Marcos Jr. ang nagpresenta na maging kalihim ng DA noong kauupo niya pa lang bilang Pangulo ng bansa. Sa kanyang unang taon sa panunungkulan ay inanunsyo ng Pangulo na target nito na makamit ang 20 pesos na presyo sa kada kilo ng bigas. Number one ng concern ng taong bayan, siyempre agriculture. Pagkain, presyo ng mga bilihin, presyo ng mga pagkain, lalo na ng presyo ng 1 kilo ng bigas. So, we need to hear from the President sa laki ng halagang binubuhos sa agriculture, ano na ang naging resulta nito. Yun, kasi sila ang nakakaalam kung ano yung mga budget spendings ng gobyerno natin at lahat ng mga ahensya nito. Alam nila kung gaano karami ang ibinubuhos na pera para sa sektor na ito, kaya umaasa sila na may pagbabago. Puta, ang problema, Coco Pimentel, kung doon nga ba sa sektor na yun napupunta o sa sektor ng mga bulsa nila. Hindi ba? Sabi ni Black Mamba, buti yung anak ko hindi ganyan isip sa ibang kabatao. Turuan ninyo yung anak ninyo na maging mga makabayan, ha? Huwag makabayad. Kasi baka mamaya niyan, baka puro pera lang ang nasa isip ng mga anak ninyo. Kailangan nyo sabihin sa kanila na, anak, kailangan mong magmahal sa Pilipinas. Bago mo mahalin yung boyfriend mo, mahalin mo muna Pilipinas. Ganon. So napakaganda ng sinabi dito ni Coco Pimentel kasi sila nga ang nakakaalam bigas, yung presyo, ekonomiya, peace and order. Ano na bang plano mo? Tangina, ang gulo-gulo na ng mga pulis mo. Si Abalos mas presidente pa kaysa sayo.
Sabi ni Simple Luis, si Miko ko masipag mag-aral at virgin pa. Nako Simple Luis, tanungin mo kung saan siya virgin. Baka mamaya yung ibang parte hindi na. Joke lang. Joke only. Oy Miko, do not listen to your mom. Your mom is ruining your life. Your mom is turning you a woman. Turning you into a woman. So stop spending time with your mom. Okay, go find yourself a blonde lady with blue eyes and give your mommy apo. Oh, sige, pasok ulit. Bukod sa agrikultura ay nais ring marinig ng senador ang update sa housing project ng pamahalaan. Ay tayo dyan. Binadgetan natin yan. Taxpayers money. 1 milyon pa bahay, taon-taon. 6 na milyon sa 6 na taon. Putang ina yan, wala pa silang nagagawa. Sabi nila mukhang 10% lang daw ang kaya na lang gawin, 150,000 per year. Pero I doubt it, kahit yata 150k per year, baka hindi nyo kaya. Sobra ka sa akin, blue eyes yung nililigawan niya. Wala nang ligaw-ligaw. Regaluhan mo kagad ng mamahalin, tapos ano mo na, bawiin mo pag ayaw. Una nang inanunsyo ng administrasyon ang pagpapatayo ng 1 milyong housing unit kada taon o 8 milyong housing units hanggang 2028. Napakalaking halagang binubuhos natin would be sa housing, and I really had my doubts dun sa targets na in-announce ng Again, this housing, ang sinasabi nung kanyang housing czar, sabi, ang hirap daw, ang bagal daw nung dating nung pera sa kanila. Ang bagal daw nung dating nung pera, ha? Imagine ninyo, nakaka-3 taon na sila. Nakaka-3 taon na sila, ha? Pangako nila yan 1 million per month. 1 million per year. So, ibig sabihin, ha, pwedeng mali ako. Pwede namang ako itama rito, ha? Pero, 1 milyon na pabahay sa 1 taon. So, may budget yan. Under General Appropriations Act, malamang sa malamang, dahil nga yan ang target ng NHA. So, ang budget ng NHA for 1 year ay inclusive yung sa 1 milyong pabahay taon-taon. Kaya nga, magkakaroon tayo ng problema dito kung tapos na yung 1 taon, hindi sila nakagawa ng 1 milyon na pabahay. Yung sa pangalawang taon, hindi ulit sila nakagawa ng 1 milyong pabahay. Yun yung mandato ng opisina nila. Yun yung tinarget ng presidente. Therefore, pag tinarget ng presidente, may budget para dun. So first year, may target. Huwag na natin sabihin yung first year. Sa second year na lang. O yung second year, kasi yung first year ng presidente natin, yung budget nun galing pa sa nakaraang administrasyon. So yung second year, sigurado ako na may budget para sa 1 milyong pabahay, constructing 1 million na pabahay. Hindi nila na-hit yun. So may pangalawang target, which is another million. So may budget na naman na inilaan for that 1 million. Ibig sabihin, nung yung pangalawang taon niya na hindi niya na-hit yung 1 million na pabahay, nagkaroon na ng corruption dun. Underachievement yun. So yung NHA nag-underachieve dahil ang plano nga and ang budget allocation 1 million houses. For 1 year. The fact na hindi nila yun na achieve, underperforming yung na to. Then nung nakaraan na in-interview itong housing czar, ang sinabi niya, hindi namin kayang ma-hit yung 1 million per year kasi nga mabagal yung budget. Paano mabagal yung budget Naka-budget na yan. Taon-taon 1 milyong pabahay yung pinangako nyo. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo yung ibig ko sabihin. Kumbaga, binigyan na kita ng pera para magpakain ka ng 1 milyong katao. Bayad ka na.
para sa taon na ito, dapat nakapagpakain ka ng 1 milyong katao. Kasi kung hindi, ibig sabihin, putya, saan napunta yung pera na yan? Oh, so another year, third year, that's gonna be another budget for another million house. Oh, so yun yung sinasabi nito ni Coco Pimentel na may budget para dyan. Tapos hindi ninyo na-achieve. Sa bagay, hanggang 6 na taon pa naman kayo. Pero putya yan, kung sa unang taon hindi nyo nakuha yung target, sa pangalawang taon hindi nyo nakuha, hindi nyo makukuha yung target. Therefore, nasaan napupunta yung pera dyan? Department of Housing, so I want to hear a report. Ano nang nangyari sa housing? Dahil naman sa lumalakas na panawagan na palayasin na sa bansa ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, ay inaasahan ding ibibida ito ni Marcos sa kanyang zona. Buwan ng Setyembre ng taong 2023 nang unang irekomenda ng Senado sa Pangulo ang total ban ng POGO sa Pilipinas. Alam nyo na sana gulatin tayo ng Presidente with a surprise announcement of his kasi bagong Pilipinas yan, ang bagong Pilipinas, di meron siyang bagong polisiya tungkol sa POGO. Yon. So yun talaga gusto ni Coco Pimentel, mawala na yung POGO. Tinanong na natin, na-interview na natin yan eh. Ano nang plano mo sa POGO? Sir, tama ba na tanggalin? Oo, tanggalin na yan. Kasi magulo eh. Mas maraming gulo kaysa sa benepisyo. So tanggalin na. Ngayon, itong mga POGO, ang dami nilang investigasyon. They are actually targeting the Dutertes. Ang tanong, mga senador na nagkakandak nitong POGO na to, do you think with all these negative things na inyong itong torture and stuff, isa lang yung may lisensya, 10 yung illegal. So ang tanong, kapag ba ang POGO sa dami-dami ng mga natutuklasan nyo na kabulastugan sa POGO, bakit hindi nyo pa ipanukala na itigil na ito? Bakit nagpapatuloy pa rin yung hearing ninyo? Ang gusto lang naman ng mga Pilipino mag-come up kayo with the resolution na itigil na tong POGO because it's not doing us any good. It's doing us harm. More than the good na ating nabe-benefit from this. Pero tingnan mo, ang dami yung hearing, yung mga si Romualdez ayaw naman. Pinag-aaralan pa daw. Si Bongbong Marcos, siya yung may kapangyarihan, ayaw din naman. Ngayon sinisisi ninyo kay PRRD kasi dumami POGO nung kay PRRD. Bakit? Hindi naman masama yung POGO kasi ang binigyan ng permit ni PRD to operate sa Pilipinas ay yung mga legal. Ang problema, may mga illegal at trabaho ng PAGCOR at PCSO, kung alin man sa kanilang dalawa yung may trabaho nun, na hanapin itong mga POGO na illegal. So trabaho nila yun. Pinayagan natin ng POGO dahil may pera tayong makukuha dyan para pang sustento natin sa pandemic. So si PRRD, magandang intensyon niya dahil katulad ng sinasabi ninyo, may magandang naidulot naman yan sa atin. May revenue yan sa Pilipinas. Kaya lang, ang nangyaring masama rito, may mga politiko na putya yan, ginamit ng ginamit ng negosyo ito dahil may pera talaga dito. So kay PRD, ang gusto niya is yung perang kitain, magastos sa Pilipinas. Yung mga politiko, yung perang kitain dito, maibulsa nila. Personal gain. Tapos, eto ng problema, nawalan na ng kontrol. Nung nawalan ng kontrol, kaliwat kanan ngayon yung mga sindikato ng mga Chino na pumasok sa Pilipinas. Ayun na. Doon na nagkaletse-letse. Ang nagkaletse-letse dito is yung implementation. Sino ba ang dapat na sumisilip sa mga lisensya ng mga POGO? O hindi ba either PAGCOR or PCS? I think more on PAGCOR. Diba? Yun ang problema. May pera dito, may mga naglalagay. Yung isang legal na permit, pinaanak.
Sabi ko nga sa inyo, yung batas kasi iniikutan. Minsan, ang kasabwat, taga-gobyerno mismo. Sabi ni Marian, sip-sip man ka, Boss Dada. Di man ka per magsturya, puro ka pabor ni PRRD eh. Marian, tanungin kita. Marian, tanungin kita ha. Kahit bisayain mo na. Oo. Tanungin kita, maglagay ka nga dyan ng mga bagay na maganda na ginawa ni Bongbong. Marian, Malunes, maglagay ka nga ng magandang bagay na ginawa ni Bongbong. Bilis, dili man ko sip-sip ba? Bakit ako magsip-sip? Dili man nasa pwesto sila PRD ba? Oo, so, unsa man, Marian, lagay ka man dyan, lagay ka man diha ng mga mabuting nagawa ni Bongbong ba, ibalita ko. Marian Malunes, sige na. O isa na lang daw, sabi ni Putragis. Isa na lang, Marian Malunes, just give us one good thing that this government did sa ating tingnan mo sagot ni Marian. Ikaw ang ilagay ni Bongbong dyan. Pag ako nilagay ni Bongbong dyan, putang ina, nakawin ko lahat ng pera dyan. Ayan, ano Marian? Kasi dami mo alam. Oo nga, madami nga ako alam. Ilagay mo na, dami mo pa sinasabi, putang ina mo ka eh. Ilagay mo na dyan, total bida-bida ka. Ano ang nagawa ni Bongbong sa tingin mo na dapat naming palakpakan? Bilis, Marian! It's your time to shine. Hindi pwedeng pupunta kayo ditong mga gunggong kayo tapos maninermon kayo. Putang ina ninyo, kahit kayo wala kayong alam na magandang ginawa niyan. Ilagay mo, Marian, bilis. Marian, ilagay mo. Isa lang. Isa lang, bilis. Wala. Putang ina, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Pupunta-punta kayo dito, magagalit kayo sa mga balita ko eh. Ultimo kayo, wala kayong alam na ginawa ng idol nyo eh. Hindi ubra dito yung drama nyo. Bias ka, Bustada. Lahat na lang ng mali napapansin mo. Puro mali ginagawa eh. Pag may ginawang tama, i-inform nyo naman kami para at least updated kami. Wala na, wa na. Tonto ka pala. Tonta ka pala eh. Oo, dili ka pala kasabot eh. Ibutang na bay. Ibutang na day, bisan usa lang. Isa lang daw, isa lang. Wala na, takbo na atulin. Atapang a-comment nung atanong, ala asagot, atakbo atulin. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Oo, wag kayong pupunta rito nang wala kayong dalang bala. Dahil maniwala kayo, mapapahamak kayo. Dito sa channel ko, putang ina, lahat na nandirito matatalino. Sige na, Marian, maglibang ka na lang. Maglibang ka na lang, tao, tapos... sige, pasok ulit, pasok.